Sa unang tingin, siguro ay parang iba ang maiisip natin. Para kasi itong, alam nyo na? At kapag ito'y hinimas o napisil, naglalabas ito ng fluid at lalo na kapag pinalo. Tumatayo at tumitigas pa na tila ba nagagalit. At paborito itong kainin ng mga kababaihang nagmumukbang. Ang hayop na ito ay tinatawag na geoduck. Tama ang narinig nyo mga ka-awesome. Kahit parang geoduck ang basa nito, talagang geoduck ang tamang pagbigkas. At makikita natin dito na sa ilalim ng buhangin ito nakukuha. At mukhang marami ang nakuha ni Kuya. Sa Vietnam at China, marami ng mga restaurants ang nagsiserve ng geoduck dishes. Gaya ng raw geoduck sashimi. At isa daw sa palatandaan na may geoduck sa ilalim ay may mga tubig na nagsisilabasan mula sa buhangin. At alam nyo ba, napakatagal mamatay ng hayop na ito. Ang pinakamatagal na matay na geoduck na na-record ay umabot ng 168 years old ayon sa NOAA. Ang tindi, diba? Geoduck o Panopea generosa ay may shell at mahabat kakaibang siphon o leeg na umaabot hanggang 2 to 3 feet. At sa kabila ng pangalan nito, obviously, hindi talaga ito isang duck o pato, kundi isa itong uri ng clam. Native ang mga burrowing clams na ito sa malamig na baybayin ng Northwest US at Canada. Para maparami sila, may mga farm na nag-aalaga ng geoduck. Tulad ng pagtatanim ng halaman, tinatanim rin ang geoducks. Pero imbes na mga buto, ibinabaon nila sa buhangin ang mga maliliit at cute na baby geoducks sa tinatawag nilang nursery tubes na nilalagay upang maprotektahan ang mga baby geoducks laban sa mga predators. Kapag panahon ng anihin ang mga geoduck, gumagamit sila ng low-velocity sea pump na siyang maingat na nagpapalambot sa buhangin at mas madali na lang nila itong nakukuha. Naiiwasan din itong ma-injure ang mga geoducks na siya ring nakakaapekto sa kalidad ng mga ito. Pagkatapos makuha, dinadala ito sa processing facility ng geoducks. Tinitimbang at sinusort ang mga ito. Binibenta ito ng buhay pa, kaya't mabilis dapat ang pag-transport nito upang mapanatili at masigurong fresh na mai-deliver. Mula dito, dinadala ito sa mga local o high-end na mga restaurant. Karaniwang niluluto ito sa kumukulong tubig at isinasubmerge sa malamig na tubig upang madaling mapeel. Hinahati ang laman mula sa shell at ito'y maaaring kainin ng raw tulad ng sashimi o kaya ay niluluto sa iba't ibang putahe. Sabi ng mga nakatikim na nito, medyo matamis daw ang raw geoduck at bahagyang maalat rin tulad ng tahong at talaba. Ang texture ng siphon ay mala calamari habang mas tender naman ang tiyan nito. Bagaman walang geoduck sa Pilipinas dahil sa ating tropical waters na hindi ideal para sa kanilang natural na habitat, posible pa ring makakita ng imported na geoduck sa ilang restaurant dito sa bansa. Ayan, tikman din natin to. Ito yung parang geoduck. Ito yung pinipisil kanina na may parang lumalabas na ewan. Talaga namang kamangha-mangha ang geoduck, hindi ba? Isa itong patunay na ang likas na yaman ng dagat ay puno ng kakaibang nilalang na nagbibigay sa atin ng bagong kaalaman at karanasan. Kung mabibigyan kayo ng pagkakataon, susubukan nyo bang tikman ang geoduck? This is your Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!